Siyempre, akong pinakapanganay. Pinaka-kontrobersyal. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. They build their family. Nakakatuwa. Pero siyempre, nandun pa rin yung pagiging patriarka. Pag dumating ako ron, yung respeto, andun lahat. Yes. At they are full support to my endeavor. Siyempre, I lay down my cards. Sabi ko, bagsak ako. Sabi niya, kaya mong tumayo. Andito lang kami. Di ba? Masarap sa pakiramdam. Nanang at tatang mo nga, di mo maalis sa kabundukan. Ay, tanga! Matagal ko na silang gustong alisin. Alam mo ba na napakalaki ng lupain ko diyan sa may Ramon Isabela na kung saan, puwede sila sa tabi ng highway? Bakit ayaw nilang umalis dun? Kasi nandun ang kabuhayan nila. Ano ka ba? Ang dami mo na bang arte, Bito Pakito? Lagyan mo nga ng konting laman yang utak mo, gagamunggo na lang yang utak mo, lusaw pa. Bobo. Masarap ang buhay nila roon, ano ka ba? Yung isang kapatid ko lang, yung principal na sa Mindoro, kinukuha sila, ayaw nila, Gusto nila roon. Bobo nito. 'Di ba? Aba, asan ang utak mo? Wala kang utak. 'Di ba? Ukinam, 'di mo nga mabilhan ng maayos na tsinelas. Ay bobo. May sarili silang kotse ro'n binigay ko, tanga. Andun yung expedition kong puti, unggoy. Bobo nito. Bobo ka na, tanga ka pa. Kung hindi ka ba naman tanga, nagpapalipad ka diyan para mapansin pa kita. O kaya pinapansin kita, isa kang malaking bobong tanga. Ibibili mo na lang ng almusal mo, papalipad mo pa, makapang-asar ka lang. Ganyang kadikalibre ang isang FLM. Kailangan mo magbayad para mapansin ka, tanga, inutil, unggoy. Boss, kumusta kabuhayan ng mga magulang mo? Maayos. Wala silang problema. Una, yung isang anak nila, meron silang allowance, 50,000 buwan-buwan. Doon sa isang anak nila, yun nasa Australia. Tapos yung isang anak nila, meron 20,000 sa buwan. Sustento nila yon. Bukod pa yung binibigay nung kanilang principal. Buwan-buwan din yon. Tapos yung kanilang sagingan lang, pag umani yan ng sabay-sabay, mahina ang kalahating milyon. Mahigit 1,000 yung kanilang, mahigit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Bukod pa yung mga patanim nila. Doon sa mga patanim nila, meron silang tinatawag na tersya. Ang ibig sabihin ng tersya sa salitang Ilocano, halimbawa, tamnan mo yan, 10 hektarya na yan. Halimbawa, yung 1 hektarya umani ng 100 sako. Tatlong sako ang kanila. Tersya nga eh. So kung yung 10 hektarya umani ng 1,000 sako, may 300 sako sila. Dadalawa lang sila. Tsaka yung caregiver nila. Baryo lang to, may sarili silang caregiver. Di ba? So ayos naman buhay nila. Syempre, pagka probinsya, sa umaga, marinig mo agad yung tilawak ng manok. Tapos pag tilawak ng manok, yung katulong ni nanay, nagsasaing na agad. Si nanang ko, may sariling caregiver yan kahit nasa baryo. May sarili ang caregiver, may sariling tagaluto, may sarili tagalaba. Ganoon. Magluluto na agad ng magsasaing na yun. 6:00, may sariwang isda na dyan, tsaka gulay. Almusal yun yun. Kaya yung mga anak ko, tuwan-tuwa rito eh. Hanggat maaari, ayaw pa nila umuwi. Siyempre, enrollment na. So, mag-i-enroll na. Sabi, "Boss, ba't mo pinakita totoong pagkatao mo, nalaman tuloy kalagayan ng magulang mo na hirap sa buhay?" Ha? Alin? Kung hirap sa buhay magulang ko, wala na mayaman. Gusto lang nila dun payapa, tahimik. Oo. At least ako, merong inang nagtatanggol sa akin kahit sa bagay. Kahit sa korte, meron akong ina
na tumindig sa akin at nagtanggol sa akin. Yung iba, may naipakita bang nanay? Wala. O, di sila putok sa buho. O, di ba? Ako hindi ako pumutok sa buho. Meron akong ina. Biruin mo, ina ko, kinwestiyon yung pagka-Marcos ko. Tumindig yung nanay ko. Yun ang ina ko. Di ba? Andun yung nanay ko, nakatayo. O, di ba? Sila, may ina ba nanindigan sa kanila? Wala. Norms, ba't parang malayo loob sa'yo ni Tata Berto? Hindi mahal na mahal ako nun. Guni-guni mo lang yun. Oo. Saan ka naman nakakita, Kada Bear? May problema ako. Buta, gusto ka ibenta yung 3 kalabaw niya para lang sa akin. Di ba? Nabalitaan niya, wala akong pera. 100,000 di isang kalabaw, ha? Gusto niya ibenta. Pati yung kanya sagingan do, gusto na ipaharvest. Para ibigay sa akin. Sir Epele, mas dumami supporter mo nung na-press kong ka actually. Salamat po. Hindi po. Marami na po talaga. Yung iba, tahimik lang. Sabi ko nga ho, ang Diyos kasi, iba yan gumawa ng way. Doon lalabas yung mga tunay na nagmamahal sa'yo, doon sa lowest part of your life. Kaya para doon sa nag-support sa akin, yung sa nagmahal sa akin, not less than a man, maraming salamat po. Alam niyo po, yung mga tao po sa paligid ko, alam niyo, sa kabila ng ginawa sa akin na pamamahiya, kung ang tingin man nila sa akin napakasama, yung po mga taong nakakakilala sa akin, buong buo po Kumbaga, eto pa rin, yung suportang binibigay nila sa akin, andito pa rin, walang nagbago. Ang nagbago lamang po ay yung aking paniniwala na yung mga mali ay dapat itama. Pero sinuportahan nila ako not less than a man. Shoutout din kay Pusang Gala. Kay Don Cardona. Shoutout. Ayun yung mga kaibigan ko na nag-uunahan pang mag-bail sa akin. Thank you talaga. I love you guys. Maraming salamat. Kasi sobrang popular ho natin. Alam naman natin yan Isa tayo sa mga pinaka-popular na nilalang sa Pilipinas Oo. So, syempre, kahit saan ako pumunta, marami nagpipicture. Alam mo, yung FLM, ano yan pinaka-controversial, pinakasikat na pangalan ngayon yan. Di ba? Marami sasakay dyan. Di ba? Pagka content lang. Di ba? Ganun yan. Gusto nila sumakay. Alam mo, gusto nilang maging sikat na katulad ko. Gusto nila maging katulad ko. Gusto nila sumikat. Di nila magawa. Bakit? Buslog kasi kayo. Di ba? Di ba? Kayo yung mga tunay na manggagancho. Saragya ka? Boss, sa'yo ba yung malawak na lupain na yan na nasa likod mo? Ayun, nakita mo yung mga sagingan na yan, yung libu-libong puno na saging. Kay Tatamberto yon, hindi sa akin. Dating akin, pero kanila na. Di ba? Yun, yung nando sa likod ko. Yung mga sagingan doon. Di ba? Doon pa lang buhay na sila. Abay, libong puno yun hindi naman biro yun, di ba? Pag humarbest yun, sabihin mo na yung isang puno, pag humarbest yun mga pang 500 piso, yung isang puno. Kung sabihin mo 1,000, di kada harvest may kalahating milyon sila. Di ba? Si Nanang at si Tatamberto, hindi na nagtatrabaho dito yan.
Don yan, maraming pautang dito. Oo, sa paligid dito. So hindi na sila naghahanap buhay. Masarap ang buhay nila rito, kain tulog lang. How many acres of land do you have, boss? All in all, yung natitira na lang sa pangalan ko, 24. Sa pangalan ko hindi, 18 na lang pala sa pangalan ko. Oo. Kasi dito hindi ka pwedeng tumira dito sa ganitong lugar nang wala kang sariling ari-arian o wala kang lupain. Bakit? Hindi ka mabubuhay. Ngayon, kapag ka may lupain ka rito, hindi ka pwedeng maghirap. Halimbawa, minimum ng bawat bahay meron 3 hektarya na lupain. Yung iba rito may pag-aari, 80 hektarya, 100 hektarya. Ganon. Pero kung meron kang 3 hektarya, yan ay tataniman mo ng Mayo, Hunyo hanggang Hulyo. Tagtanim yan. Pag-aani yan, Setyembre hanggang Oktobre. Hanggang Nobyembre. Anihan naman yan. Diba? Paano ka nakalabas? Kinulong ka na O di ibig sabihin, walang saysay yung kaso ko. Kaya ako nakalabas. Ganun lang. So, pag umani sila, kung meron silang pananim na 3 hektarya, may pera yon. Pag tumama. Ibig sabihin, pag tumira ka dito, hindi ka mahirap. Ngayon, kapag ka dito ka titira at wala ka sariling tataniman, wala ka sariling lupang pag-aari, mahirap ka. Pero wala namang ganon. Halos lahat ng bahay dito, meron kanya-kanya silang sariling lupain, kabuhayan. Ayun. So, hindi sila mahirap. Mahirap lang kung tignan kasi ang bahay, barong-barong, kubo, nasanay sila sa ganyan. Na kapag tinamaan ng bagyo, rebuild sila uli, gawa ng bagong bahay. Nasanay sila sa ganyan So, yung kanilang nakasanayan, hindi mo na kayang baguhin yon.